Hello, hi, I'm Meg Lavares, the caterer. May topic na ako sa ating personal na buhay. It's about our habit. Mga bago ba natin ang ating habit? Itong topic na to is para sa atin lahat and kasi it's on my experience. May kwento lang kasi ako tungkol sa akin sarili, sa aking habit for me. Months ago, bilang kasi another habit na ginagawa ko pag-gising ko sa umaga, so social media, kasi malapit sa cellphone. Pinin natin sa sarili natin, ating unang hinahawakan sa umaga. So, almost 90% hawak sa cellphone at sa social media. For me, may personal experience naman, hawak sa cellphone, check ko yung page namin for my inquiries, and then napapupunta na ako dun sa mga nakakalibang hanggang malaman ko, ubos na yung oras ko na dalawang oras, sayang din yun eh. Gising ako 6 o'clock, 8 o'clock, hawak pa ang cellphone ko. So, umabot sa puntong, ang problema ko is paano ako makakaalis sa ganun sitwasyon. Ang hirap kasi, syempre may trabaho ako and andyan yung staff ko. So, I know may part na nagka-kliyente, but then may part din naman na guilty ako doon na hindi all the time kliyente ang sine-check ko. So, doon na ako sa entertainment. So, yun na ako ubos ng oras. And nakakababa ng energy kasi instead of to get up early and to shower, mag-prepare ng sarili ko, bawas yung oras ko, bawas yung energy ko. And then, naging solution ko nun is, I want to change my habit. So, ang habit kasi pwede mo kasi i-create. Pwede natin yung baguhin at gawin sa gusto natin. It's just because kailangan natin ng strong determination. So, what I did, I prayed so much. Sabi ko, gusto ko magbago. Gusto ko mag-exercise and then maglakad. So, biglang nagkaroon ng spot sa sarili ko. Ang nangyari sa akin is, mas ginaid ako ni Lord na gumising ng maaga, yes, maglalakad, naligo, maglalakad, pero papunta sa simbahan, papunta sa Kanya. Yung bang everyday na siya, magiging kadate ko. And after that, talakad ulit, and then punta na sa bahay kakain. So, salamat sa guidance kasi it's almost a month na everyday na ginagawa ko yun. At ang ganda ng impact sa sarili ko. Ang ganda ng sumaga-maga, i-welcome ka sa mga salita ng Diyos, i-welcome ka sa bilang Kristiyano. So, for that, changing habits has so many challenges. Una, determination. Kailangan natin determination sa pagbabago. And commitment. Dapat pala natin goal natin, yung purpose natin. Third one, na isang bagay sa form ng habit is, ano ba yung pinaka-ini-aim natin? Ano ba yung pinaka-purpose? So, deep inside your heart, anong gusto mong change? Kaya ka magbabago na yung habit. It's for us to become more positive. Kailangan natin magbago yung ating daily routine. So, thank you for that sa gusto na pagbabago. Gusto na mabago yung pag-umaga ng gising is naiwasan yung social media. So, hanap kayo ng bagay na mag-motivate sa inyo. Daliman lang natin ang ating determination for a change. And baka, yung hinanap ko ay mapunta rin sa iyo na hinanap ko si Lord na makausap mo sa umaga or makadate mo siya sa umaga. So, thank you and for that sa lahat na nakarelate sa akin and nakaka-experience ng dati kong ginagawa. Posibleng nga andun ka rin sa sitwasyon ko noon. Pwede yung pag-isipan sa oras na to. Ano ba talaga ginagawa ko pag umaga? Ano nga ba mabagay sa sarili ko? Kasi unang-una nakapaghinayang oras na nawala na. That is, wala tayong magagawa. For me, hindi ko na magababalik yan dati. At least mag-move forward tayo sa pagbabago natin sa sarili. So, thank you for that. Ako ito ginagawa. Ginagawa ko to kasi gusto kong may mangyari. Gusto kong may mabago. And gusto ko maka-influensya din sa inyo kasi maganda ang naging resulta sa akin. Magbago ako ng habit. Habit can be formed, can be created. So, huwag tayong matakot sa pagbabago. May pain sa simula, but then at the end, mapipil natin yung glory and yung success natin. Pag na-overcome na natin yung gusto natin mabago sa sarili. So, this and nakaka-relate sa ginagawa ko. Nagkaroon ng inspiration, inspire ko. And just continue to follow me. Yes po, kasama ko si sister. Siya po yung nanonood sa akin habang ako pinagkakento. Sister, thank you so much. So, ano po masasabi mo dun sa pagbabago ko? Kasi unang ginawa mo, for kay Lord. Yun ang pinaka-number one sa lahat. About the yung pagbabago mo towards sa pagbabayan ng palataya. Opo, kasi nung una. Anong ko, namumula na. Mahirap kasi nung una. Kaya sabi ko, bigyan mo ko ng lakas kung saan ako. Yung gusto talaga magkaroon ng changes. And then na-feel ko po talaga, sister, na yung everyday gigising ka. So, salamat
Opo. Ngayon po mag-serve po kami ngayon. Nag-cater po kami sa aking sister, kila Bishop po. Ready na po kami for our catering. Ito po yung celebration po natin ngayon. Hintay na po ng bisita. Ay, silipin natin ang handa ni Bishop. Yan. Ang handa po ni Bishop, meron po siyang chicken alamax, na may homemade liver sauce. Meron din po vegetable. Yan. The seafood mixed vegetables. Init-init pa. And then, we have the fish leeks and garlic. Mga isda po yan na talakitok, nakapalang. And we have this is a beef tenderloin steak. And the pork pastel. Yan po ang creation ni Resto Avenue. Creation of menu. And ito naman po yung ginawa natin na pickled tingkamas. Yan. Meron din po si Bishop na lechon. Nakaset up po sa loob sa mga bisita ni Bishop. Yan po. Salamat po sa nakapanood at sumasubaybay po sa akin. Salamat din po sa inspiration na nakuha ko po sa iba na nagsasabing pagpatuloy mo ate rin kasi nakakatulong ka. Yan po si Bishop. Puntahan ko po si Bishop mamaya. Thank you, and pagpatuloy ko po ang ginagawa at ang service po namin. A good service is a healthy business. Salamat po.